Francis Miguel! Sayo na naman. Yes! Sino nandun kagabi sa kahapon sa training sa office? Tapos nandito pa kayo? Kapal na rin, no? Kawawa naman yung mga hindi nakapasok. Alam niyo ba na ganito rin yung size na auditor? Medyo laki mo pa na konti kasi may second floor yun eh. Kaya pwede na tayo mag-training pagkatapos yung building natin. Ganito yun. Ganito, tapos siguro lamigan pa natin. Kasi hindi na tayo kasya dun sa office, napansin niyo ba? Galit na galit na yung admin. Sabi niya, dapat sa Araneta kayo nagtitraining. Di ba, no? Pero kung gusto niyo na malamig, doon sa kabilang office, doon sa, walang tao, malamig tao, wala sumasali. Meron doon, luwag. Maluwag, walang tao, walang kwenta yung mga trainer. We don't care, just go. Punta kayo doon, maluwag, di ba, no? Yung nga lang, baka walang mayaman. Wala lang. Atat ba kayo? Excited na ba kayo? Taas nga yung kamay, yung sa tingin yung naniniwala na nandito kayo sa room na to. Kasi malamig, ginakabahan ako, baka tingin na sa akin, unan, di ba, umot, no? Eh yung taas nga din yung kamay, yung sa tingin nyo, yung katabi nyo, hindi pa ready. Seryoso ba kayo? Kaya kayo nandito? Well, I hope kung ano may level nyo ngayon, silver, gold, or global ambassadors, no? Kung 1 year na kayo lalo na mahigit, I hope nag-level up din kayo. I hope it's not the same guy the day that you met AIM Global like a year or 2 years ago. Dapat this time, iba na kayo. Sabi mo sa katabi mo, dapat iba na tayo. Dapat iba na tayo. Not all companies. Tama. May mga ganitong event. Hindi lahat na, yung kalaban namin, wala hanggang ngayon, hindi pa namin marinig-rinig. Wala silang plano sa mga tao nila. So meaning, habang lumalaki yung company, ang point ko lang, dapat pati kayo lumalaki din. So congratulations if you're here, you're sitting there. Well, it's obvious na you're really hungry for learning. Tama ba yan? Yes. Because if you're learning, well, congratulations because the world keeps changing. Tama? Ang tawag dyan, innovation. Kami nga dati, may karinderya nga kami. Panay-innovate na ng tatay ko, wala pa rin pumapasok eh. Di ba? Nagpa-aircon siya, ganun pa rin yung benta. Gumanda na yung sales rate, yung mga waiters, gumanda na. Wala pa rin pumapasok. Dati kasi mukhang lalaki. Napulot kung saan-saan. Ngayon, babaeng maganda nga, mukhang kargador naman, laki ng mga muscles. Wala pa rin pumapasok. So, ibig sabihin kahit mga small business, nag-i-innovate. Talagang kailangan. Tama ba? Yes. Kasi kung hindi ka magbago, marami ng negosyo na nawala na sa negosyo din ngayon eh. Pansinin niyo yung mga traditional na business. Pag hindi ka nag-innovate, yun at yun ang style mo, yun at yun ang marketing mo, wala. Pero sa global, grabe ang innovation natin. Again, congratulations bawat isa. Dahil din sa inyo, kung ba't ganyan kalaki ang company, gumagawa tayo ng sarili nating trail, hindi tayo kumukopya kahit kanino, no? Talagang tayo, trailblazer tayo. Tayo gumagawa ng sarili nating path. Wala tayong kinokopyahan eh. Kapansin nyo? Wala kayong narinig sa may-ari or lalo na sa mga training team or marketing na gayahin natin sila. Walang ganun. Sila ang gumagaya sa atin. Kaya lang, alam mong problema, kahit gayahin tayo, kung wala si Francis Miguel doon, walang J.A., walang Doc, useless din. Diba? Inutil din yung mga... Tinagalog ko lang. Okay. Seryoso na tayo. More on skills yung aking topic. No? So, I believe skills is very important. Kasi habang nandyan ka na, sabihin na natin, member ka na, mabait ka, hardworking ka, lagi ka nakangiti. Pero, attitude is not enough for success. Kailangan may skills ka din. And for the past 20 years, ang tagal ko na, no? 2 dekada. Kung may lumamang pa sa akin, taas ang kamay. Bigyan kitang Ferrari. Okay? Sabi, malanda ka na. Di ba? Ako, hindi naman ako maedad eh. Ano lang ako, nadidelay lang yung aging. Kahit kasi masipag ka para sa akin,
Hardworking is not enough. Being a hardworking guy, ang dami ko nakikita masipag. Ang daming, lalo na mga employee, sorry, pero huwag kayong mag-alala, employee din ako before. Minsan ang sipag mo, talagang more pa dun sa expect ng boss mo eh. May ganun ba tayo? Minsan? Ha? Minsan, alas 5 ka na umalis ng bahay, ng umaga, hahabol ka sa bus, hindi naman bus pag napansin mo, obserbahan mo pag alas 8 na umaga, para sa vacuum cleaner, sinasak yung mga tao. Pansin nyo? Bukas ng pinto, lahat ng tao papasok. Yung para itsura natin kagabi. Kahit walang plano umakyat, talaga makakaakyat sa building natin. Sila, papasok. Lahat kami tuloy-tuloy. Ganon sa bus, di ba? Kahit wala kang plano sumakay, hindi balintawak lang ako, di ba? Bunyos, sige, diretso na yan, pareho lang yan, di ba? Napansin nyo? So meaning, kahit hardworking ka, it's not enough. Hindi lang yun ang kailangan para maging successful. Para sa akin, it's the direction. Sabi mo sa katabi mo, direction. I heard the word direction over and over. Parang ganito yan. Even if, sabihin na natin, you plan to go to Baguio. And you ride a BMW. Yung latest, sabihin na natin, yung wala pang roof. Talagang convertible. Pero if you're going south, kahit kailan di ka makakarating ng Baguio, coming from Meralco. Tama ba? Kasi north yun eh. So kahit mabilis yung auto mo, kompleto, kahit naka V8 pa yan, kahit pa sabihin natin, jet engine pa ilagay mo, pero kung papunta ka ng Mindanao, kahit kailan siguro di ka makakarating ng Baguio. So direction is important. But even if I ride a bicycle, as long as my direction is going north, makakarating ako ng Baguio, believe me. Mabagal nga lang, pero makakarating ako. So meaning, yung ginagawa ninyo ngayon, masipag ka, sasamahan pa natin ang sistema. Sabi ko sa tabi mo, sistema. Because for me, system means save yourself time, energy, and money. Tama? Kaya ganito tayo kalaki ngayon. Kasi mga nagturo sa inyo are based on experience. Kakaiba kaya yun? Hindi nabibili ang experience. Tama ba? Because experience is always relative with time. Tama? 20 years na ako, anong experience mo? Di ba, pag 20 years di ka pa natuto, di ba? Apply, pasensya na, slow lang ako. Pwede ba yun? 20 years ka na? Pasensya na, slow talaga ako. Ilang taon ka na ba? 35 years na ako sa industriya. Sobrang bagal mo na, no? Nag-networking ka pa. Tama ba? So today, hard work plus luck. Luck means, for me, I define it as L-U-C-K, as laboring under correct knowledge. Yan yung ginagawa namin sa inyo ngayon. Masipag ka na, lamang ka na dyan. Plus, sasama mo pa ng tamang sistema, which is tuturo ko sa inyo. Kaya tinawag akong mentor of all mentors. Kaya yung authority, pasa ko na sa inyo. Ha? Kaya pwede ba authority ako ngayong gabi? Yes! Ha? Para diretsahan na tayo, wala nang paligoy-ligoy. Tama? Kasi binigyan ako ng, ano ba to, 480 topics eh. Meron akong pinanggalingan. Ayun na si mentor of all mentors. Marami, manahang yun eh. Tapos may isa pang probinsya, ay palakpakan natin. Si Engineer John Miguel. Grabe, pinagsama-sama ka. Siguro ko naman. Gula na lang. Dr. Ed Aspirin, di ba? Anyway, alam niyo ba nararamdaman ko malaki na tayo talaga, no? Kasi may isang seminar minsan sa sa head office. Napaupo lang ako sa audience eh. No, di ba sa opisina, lalo na pag OPP, napansin niyo, pag na-late ka ng 1 minute, mawala upuan mo. Nakaupo na ako eh. So sabi sa akin ng Ali, uy, alis ka dyan, may-ari sa upuan na yun. Kapatitig ako, gusto ko ikaw palayasin ko. Hindi ko, pero hindi ko sinabi. Di ba kainit ng mga distributor sa inyo? Tapos yung tinawag na ako sa harap, talaga natunaw-tunaw yung babae. So yun, may-ari pala yun. May-ari na kasi talaga ng upuan naman. Napaupo lang, hinihintay ako kasi nintro nga ako eh. Diba? Ganun kalaki ang aim ngayon, hindi na kilala may-ari. Kahiya. Alamin niyo mabuti ha, wag yung mental of engineers. Alamin niyo, okay? Hindi porket maliit ako, alam mo yun. Umupo ako doon, medyo may-ari. Yung ganun lang. Ito naman yung may nakaupo dyan. Grabe yung aim, no? Hindi ka nakilala. Ganun kayo kalaki eh.
Anyway, sige, umpisa na natin. First topic. There are 3 S to success. Number 1, selling. Sabi mo sa katabi mo, selling. Selling. Now, masisinok ka dito sa networking, lalo na yung first 3 months mo. Dahil wala kang panggalaw, wala kang pambayad ng ticket sa training, well, mahihirapan ko. Ako sa'yo, 20% ng oras mo, bigyan mo to. So, in short, 2 days in every week, especially kung full-time ka, may time ka dito. Para sa akin, selling, ibahin mo, slash sharing. Mas maganda yung sharing. Parang ganito, alam mo, may nakilala akong product, I heard yung mama mo may arthritis. Well, I heard yung mama mo may uric acid, mataas ang cholesterol. Doon mo umpisahan by asking questions. Tama? May share ako sa'yo. Anyway, pag di naman siya bumili, nanay ngayon may arthritis, wala ka eh. Diba? So, at least sinare mo. Tama? Kung sumakit man yung mga bukong-bukong niya, at least na-share mo bago sumakit yun before. Madali lang mag-share. Lalo na pag ginagamit mo. Make sense? Kaya nagpasok si Doc Ed ng coffee kasi yan ang isa sa product na hindi kailangan ng maraming mahabang presentation. Ikaw kung magpe-present ka ng 3-hour presentation sa coffee? Inumin na lang, tama ba? Para kakaibang approach, ibudbud nyo yung kape sa mata nyo para hindi ka antukin. Yung na-antuk na eh. Tapos mamaya may lalapit, no? Sir, apply ko. Bakit binudbud sa akin yung gabi? Okay. Para sa akin, when you share something, like, halimbawa, nagamit mo yung complete. Akong personal testimony ko dyan, there are 5 ways eh. Sabi sa akin yung mga nauna na nakatake nito. Una, yung phlegm mo, talagang hindi mo ma-stop. Either kung meron ka sinus congestion, may problem ka, may mga bara, talagang tutuloy yung sipon. Experience mo ba yan? Baka may tumawag sa inyo, apply, bakit may sipon tumutulo? Hindi, lunukin mo na lang. Hindi, I mean, joke lang. I mean, cleansing nga eh, di ba? Di ba nung grade 3 ka, wala ka nang pakialam, may buhit ka pa nga dito. So meaning talagang lalabas, meaning i-detoxify ka niya. There are 3 ways para makita nyo kung yung product nag-work. Number 1, cleansing, detoxify, tama? Enhance yung metabolism and absorption. Nagagawa lahat ng complete yun, tsaka si 247, all at the same time. Kaya palagpakan nyo, ganyan kaganda yung product natin eh. Baka may ma-experience din kayo, ihi ng ihi. Minsan mapapansin nyo, yung color iba, minsan smelly, mango. Well, part ng detoxification yan. Tama? Yes. Skin, of course, is the largest organ na pwede mag-eliminate ng toxins. The way I explain it, gusto mo na siyang subukan eh, tama? Yes. Hindi lang yan, Mari. Yung pupo mo, grabe. Don't be alarmed. Minsan mahaba. And then you begin to assure, sa akin ba yan? Oo, sa'yo. Di ba nakapunto ka lang? Napansin nyo, may pressure ba sa part ko? Wala eh. Kasi part ko lang ako. Sharing, correct? Minsan 3 araw na doon pa amoy sa banyo. Sinag-detoxify ka. Kasi Mari, kinain mo pa last 3 days ago, especially New Year, ng week ngayon, baka nandiyan pa yun. Di ba pagka mabagal na, let's face it, when you reach 30 years of age, pataas, yung metabolism mo begins to, slow down. Napansin nyo? Yes. Pareho lang diet mo, pero ba't yung bewang mo lumalaki? Di ba napansin nyo? Yung metabolism mo nagkaroon ng changes. Tama? So pag kumakain ka niyan, take ka ng complete, pansinin mo, lilit yung tiyan mo, unti-unti, magaganda yung circulation mo, and of course, yung pupo mo sobrang wow. Rainbow. Ano ba yun? Rainbow. Tingnan nyo, the way I explain it, may pressure selling. Di ba wala? More on sharing. Okay? Ganun na sales. Gusto nyo pa? Tama na. Si Doc Butch na, tanongin nyo. Marami pa yung iba, may mga experience pa na naalala na yung mga utang. May ganun pa, di ba, no? Okay. Selling is, for me, for the last 20 years, part na siya ng routine ko because may mga things na magka-catch up pag hindi ko binigyan ng oras yung selling. For example, full-time ka magne-network sa inyo. May time na biglang aalis ka ng bahay, siyempre kailangan may baon yung anak mo, tama? Meron kang spot, may re-recruiting ka sa out of town, kaya lang iiwan mo maghapon. So, kung wala kang panggala, wala kang mobility, so ang puhunan dito hindi 8,000, more or less, plus minus, minimum 15,000. Para kasi may pang mobility ka pa. Tama? Especially mga bago. Huwag kayong mag-promise na sa 8,000 lang, papabago buhay nila. Hindi, dagdagan mo na ng konti kasi
Eh, paano kung yun lang sinabi niya? 8 mil lang sabi ilabas ko ngayon. Naglalabas na ako ng 100 ngayon sa Meralco Theater. Wala sa usapan niya. Tama ba? I-sobrahan mo na ng konti kasi mamamasahe. Well, yung pagkain, hindi ko naman kailangan budgetan kasi kahit di ka mag-in, kakain ka naman talaga eh. Try mo di kumain. So meaning kahit wala kang budget, kakain ka talaga eh. Correct? So hindi na talaga kasama yun. So meaning lahat ng investment mo rito, mayroong return yan. Kaya dapat bigyan ng oras yung selling. Especially, meron tayong mga cardiopulse. Ang sarap kaya magbitbit na pasyente or sabihin na natin yung mga negative mong kaibigan sa cardiopulse. Negative ka kasi kaya 8 na, mamamatay ka na. Di ba? Kaya ganyan, akutin mo. Hanggang 7 lang, maximum 8 ka pare. Okay. Not more, hindi na ako mag-ano sa selling, pero honestly, ladies and gentlemen, kung ano ko ngayon, yung mga first 3 months, 6 months ko, doon sa unang company, nag-survive ako sa mga pang-araw-araw sa selling. You can ask Arnel, Georgian, talagang I emphasize retailing para walang nakaasa sa upline. Kasi, let's face it, kapag nag-build ka ng malaki organization, minsan may mga expenses. Do you agree? Yes. Minsan nga, pinakain mo na, hindi naman sasali, no? Diba? Kula lang sabihin mo, parang ilawa mo muna din. Enjoy. Okay. Para hindi kayo matamaan yan, busugin niyo yung mga kasama niyo sa pamilya para hindi ma-negative. Makukuha mo yung pag-retailing. Can you imagine kung isang opisina ma-close mo yung deal, average na 10 boxes a day ng liver? But it's a good business, right? Magkano kaya ang profit mo dun? Tama? Takutin mo pa. Sige, subukan yung Starbucks, lalo kininervyusin dito, wala. Siniraan pa eh, no? Sabagay, hindi naman sila MLM. Okay. Ang dali kaya, lalo na yung feminine. Diba, no? Eh, masculine. Tingin mo, kailangan ba? Mahirap siyang intro, no? Paano nagugas ka naman mo? Ay, hindi ko alam paano yung gagawin, pero may product tayong gano'n. Last New Year, siguro, dahil susunod-sunod na okasyon, yung father-in-law ko si Papa Imoy, tumaas yung BP niya, sumitip yung dibdib. So, tinakbo namin sa malapit na orthopedic emergency dun sa Giginto din. Ngayon, pagdating doon, taas ng BP niya, 180 something, tapos ganyan. Ngayon, yung bayaw kami dalang hida. So, pinainom niya, isang capsule, plus 2 water. Habang hinintay namin doktor, kasi doctor is an indication eh. So, mga 15 to 20 minutes, the doctor arrived, and pinuhanan ulit. Guess what? Pinakuwi na rin agad. Bakit? Okay ka na eh. Hindi mo na kailangan ma-admit. Galing, no? Kaya gagaling yung hida natin. Gano'n kabilis. Buti na ako nag-big siya. Lalo na yung K247 for kids. Ang sarap kaya i-retail niya, lalo na sa mga bata. Instead na bigyan mo ng baon yung anak mo, ito na nagbigay mo. Baka mamaya yung pangmura at mabiling may hepa pa yung nabiling fishball. Di ba? Mura na, marumi pa. O di ba? Mamili ka. Tama? Ito secured. Kainin mo siya bago umalis, i-candy niya pagkatapos. Alam mo may nutresa pumapasok all day. Tama? Yes. Hindi mahirap i-push. Sharing lang. Kaya may choice ka. Gusto mo ng mura at marumi? K247 ka na. Okay. Next. Okay. Selling, these are the don'ts. Mas mabilis to eh. Capture nyo lang sa camera nyo. First thing, a list of things not to do when you're selling. Number 1, click. Don't talk too much. Tama? Ito yung natutunan ko. Hindi ako salesman, guys. Okay? Pag naniniwala ka sa product mo, hindi mo kailangan magsalita masyado. Pakinggan mo muna yung kliyente mo. Alam mo, pumasok ka sa office niya, nakita mo medyo successful yung tao, huwag ka kagad babanat ng ito catalog, ito yung dala ko. Hindi. Bigyan mo muna siya ng, tawag nito, ipurihin mo muna siya. For example, uy sir, ang ganda naman ng room office mo or sobra naman ang success mo sa age mo niyan. Paano mo nagawa to? Gusto ko rin maging one day kagaya mo rin. Pakinig ka. Ang mga taong kagaya ko, yes. Gusto ko yung nagsishare ako eh. Alam niyo ba yun?
Gusto ko yung, alam mo, nag-start ako ng ganito, 23 years old, una ko nabentahan ganito, yung binili ako pang lupa ngayon, nabenta ako ng shampoo. Yung, alam mo yung ang sarap mag-share. Magkukwento yun, abutin yan ng 30 minutes. Minsan 45. Kinig ka lang muna. Mapapagod din yan, don't worry. Okay? And then pag sinabi niya, oo nga sir, gusto ko sana one day maging kagaya mo. Tama? Susunod din, ano nga bang dahilan, ba't ka nandito? Ayan, banat ka na. Labas mo na yung catalog, unti-unti, labas mo na yung product. Pagod na yun, huwag ka mag-alala. Time mo na ngayon. Okay? Yan yung mga basic na minsan hindi natin tinuturo. Because at the end of the day, in global still a sale. Sales pa rin yan. Marami pa yan. Second, interrupt the prospect or client. Nagsasalita. Kaya nga dalawa tayo, makinig ka lang. Next, don't use technical language. Huwag mo na ikwento yung mga hindi niya kailangan marinig. Hahaba pa eh. Tama? Meron ako tayong libro para galing kay Doc, Butch. May question ka, ayan, no? Ibigyan mo yung libro mo. Dami nun, no? Headache lang pala yung question niya. Next. Don't listen. Meaning, you listen. You agree? Pag ikaw satsat ng satsat doon, hindi mo alam pala ang kailangan niya pang high blood. Ang tinuturo mo lagi, white light. Tama? Na-stroke tuloy. Okay, next. Do not arrange the appointment under false premise. Okay? Lalo na pag may building tayo. Next. Dali, 482. Don't criticize, of course, don't criticize your company. Mabuti pa, start the conversation na, alam mo, bandang business to ngayong global. Kaya lang, I'm sure may narinig ka na about AIM, may nagkakakotse, linggo-linggo, well, chismis lang po yun. Ang totoo po nun, everyday may nagkakakotse. Yan, pwede kang ganon. Ha? You criticize by saying positive things. Next, don't oversell. Don't make promises that you can keep. Dito, 3 months, yaman ka na. Huwag ganun. Hindi to scam. Yung 60,000 mo, maging 300,000 in 3 months. Hindi tayo ganun. Yung mga nagkaganon, sarado na ngayon. As we speak. Okay? Don't oversell. Mas maganda ganito conversation. Pag sumali siya, this is what will happen. After 2 weeks training, attending the trainings, NDO, product knowledge by Doc Butch, kung gusto mo, may singit mo pa. Kung magsasalita si Pastor Chan, si Coach Chan, pakinggan mo rin training team. And for sure, 3 months later, pwede ka mag-average ng 5,000 a week. Meaning 20,000 a month. Tatapat na sa sweldo mo. At pag seryosohin mo ka dire-diretso, pwede ka mag-average ng 6-figure in less than 8 months. At least yung realistic. Sinabi mo na may training muna for at least average 2 weeks. Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, yes. Yes. Pag medyo hindi, yeah. Parang sarap patulo, ang lamig eh. Okay, next. Don't expose. Basahin naman sabay-sabay, malalaki na kayo. Wag yung, hindi mo pa alam may global. No, wag ganon. Exams na yun. Slow mo. Wag mo ganon. Okay, next. Don't gossip about the client who referred you. Ayan. Picturean nyo na lang para mabilis. Para hindi na kayo maglilista-lista. Para at least kasama ako. Pwede mo siguro idaldal, i-gossip yung upline mo or yung nag-refer. Pero the positive way, yung positive na lang yung strength niya. Tama? Yeah. When referred kami ni, sabihin natin si Mas Francis Miguel, isa ka daw sa pinaka-busy tao dito sa mundo. Search mo konti. Ikaw yung babagay sa negosyo kasi organized ka. Tama? Next. Don't talk about your personal problems. Siguro naman wala naman kayong ganito, no? Hindi kaya abot ng silver or gold executive pag lagi niya ang topic niya. Diba? Good morning. Alam mo, putol kuryente namin. Alam mo, ganun lagi. Araw-araw. Diba? Dapat, the best starter when you speak to a large crowd like this, say thank you kagad. Una, ay gusto kong pasalamatan ang upline ko kasi kung wala siya, wala ako dito. Pag ganun kagad ang opening words mo, buong crowd mo, tanggal na yung negative. Kasi hindi pwede magkasama ang thank you sa negative yan, kahit kailan. Tama? And you practice it.
and you practice spiritual growth pa rin at the same time. Tama ba? Yes. Kahit yung support niya ma-apply mo, you thank him pa din. Simple. Kung wala siya, wala ka dito eh. Ako, pasasalamatan ko rin yung tatay ng lolo ko na eh. Oo, kasi kung wala yung tatay ng lolo ko, wala yung lolo ko, right? Wala tatay ko. Eh, at tatay ko apply ko eh. Tama ba? O hindi nga ako na-recruit. Eh, sana wala ako sa harap nyo ngayon. Malamang walang yung global siguro dahil hindi kami magtutugma ng tatlo eh, correct? Tama ba? So, lahat yun, pambalikan mo, that will lead you to magkakaroon kayo ng humbling. Magiging humble na agad. So, don't talk about, layo pa na ng tatay ko. Don't talk about your personal problems. Huwag mo na ikwento yun. Alam mo, hiwalay kami kaya ako naging global. Walang ganun. Hindi na kailangan yun. Marinig, nag-commute ako papunta dito, nahulog pa ako sa jeep, hindi ako nagbayad. Narating lang ako sa'yo dito. Wala, hindi na kailangan yun. Unnecessary. Next. Don't be late. Of course, alam niyo. Next. Don't stay too long. Well, alam niyo naman yun. Alauna appointment, alas 6, di ka pa umuwi. Ano hinihintay mo? Mamon? Next. Don't contradict yourself. Next. Don't contradict the client. Just agree and agree. Okay? Client yan eh. Slash prospect nga yan eh. Make sense? Yes. Nasubukan niyo ba makipagtalo sa kliyente niyo? Hindi mo alam kung bibili pa ba ito? Siguro hindi na, no? Ano? Makipagtalo. Next. Oo, sinampal ko ng... Imagine mo kung yung upline mo, no? Naaway ka, no? Don't attempt to deliver a 3-hour product seminar. 3 oras na, sa libet ka pa din. Ano ba yun? Tagal na, next topic na. Okay, next. Be unsure of the facts. I mean, do not be unsure of the... Kaya may training tayo ganito. This is very important. This is the backbone of our business. Kaya umabot ang in-global ang ganito kalaki because of the trainings. Palakpakan nyo. Nagsasagang training team, SD, marketing team, BOD, nagte-train din. Hindi lang kami nakaupo dun sa 4 corners ng room namin kundi we really go out and reach. Alam niyo yan, share our experience to you. That's why yung mga top earners nga, nalampasan pa yung mga achievements namin nung kami ay networker pa, honestly. They make so much money in a less period of time. Dahil ba, A, gwapo ang may-ari? Siyempre hindi. May effort, system yun eh. Tama? B, dahil ba sa product? Hindi lang. The whole culture. Tama? C, marketing plan lang. Oh, pwede, kasi tatlo yung marketing plan. Pero actually, sama-sama lahat yan eh. Tama? Pati yung katabi mo ngayon na hindi mo kilala eh. Baka yung success niya after this day, tuloy-tuloy na yung success niya eh. Dahil nakatabi ka na ngayon, eh, madaldal ka. Lahat ay kwento mo. Yun lang pala ang kulang, yung kwento mo na yun. Make sense? Okay, next. Don't be generally pessimistic. Alam niyo may pessimistic? O sige, define niyo. May dictionary kayo siguro sa bahay. Next. Don't forget to thank you, no? Okay. Lahat kayo, I would suggest, you follow me, no? Pagawa kayo ng calling card na nasusulatan yung likod. Kasi may calling card na plastic na eh, mahirap sulatan yun. And then put a thank you note after the guy or your prospect or client bought something from you or kung nag-sign up, maybe you write a thank you note. Pwedeng ganito rin. Thank you for purchasing products from me. You added the level of encouragement to go on with my business. Again, thank you. Make sense? Maganda ba yun? Yes. Ulitin ko Thank you for purchasing products from me. Wala dyan eh. You added the level of encouragement to go on with my business. Again, thank you. Nahuli nyo. O, copyain nyo na lang. Next, mapapatopic ko eh. Okay. The next S is sponsoring. 80% ng effort ng success ng mga upline, success namin, success ng lahat halos sa networking is sponsoring. Sabihin mo tabi mo, sponsoring. Hanggat hindi ka involved sa AIM Global, hindi mo alam yung key or secret to success, which is sponsoring. Because ito yung sikreto ng Lucio Tan, Henry C. of Shoemart. These are the secret of giants today, like Gokong Wei. Sino pa? Miguel's. Asterins. Okay. Joseph Lim. Miley Nagdane. Ito yung mga top earner na hindi nyo alam ang sikreto. Kaya sila ganyan ngayon. Sponsor. At wala rin kayo dito kung wala apply nyo. Correct? Yes. Kaya pwede ba palagpakan natin ma-apply nyo?
Sa panahon ngayon, if you want to be wealthy, you can never use your own two hands to make money. For example, if I can sell 30 livens every day, I can only do 900 in a month. But if I have 1,000 in my network, if everybody sells 30 boxes a day, meaning I can do 30,000 boxes per day, correct? Times 30 days, that's 900,000. Against 900. Kung ako lang mag-isa. Kaya pag empleyado, mahirap talaga yung maman. Because you only have 8 hours to make money per day. So if you make 50 pesos per hour, you only make about 400 a day. And if you work for 30 days, magkano lang? 12,000. If you work for 1 year, that's magkano yun? Marami na. 12 times 12. 124,000 a year. Multiply mo ng 40 years working lifespan mo. Kasi pag-start ka 25, you retire at the age of 65. So 40 years. Kaya you end up broke kasi unless hindi mo nagagalaw yung 120,000 a year. Huwag kang kumain. I-try mo. Mag-commute ka rin to and from work, lakarin mo. Kung baklaran ka nakatira, good news. Good news ang work mo, sige, lakarin mo everyday. Correct? Hindi ka makaka-ipon. Bakit? Kasi laging yun lang, i-survive lang ibibigay sa'yo ng boss mo. That's why nabigyan ng chance yung kagaya ko na dati empleyado. Binuksan ng network marketing yung isip ko, nakita ko yung sikreto ng mga mayayaman, in-apply ko lang. Marami ako yung sponsoran, hindi naman lahat umuo. Hindi ako tumigil until today. Kaya kung ako iniin dyan, good news. May-ari na nga ako eh. Dapat lang, kung kayo iniin dyan din, okay lang din dyan. Ako nga may-ari eh. Doc Ed niya, ilang calling card binigyan niya, mag-start tong aim eh. Hindi naman lahat sa may puti. So talagang normal lang. Tama? Yan ang sikreto, guys. Para hindi ka abutin. Kailangan pag humihinga, invite mo na. Nilapitan ko, malamig, huwag na siya. Yung katabi. Please, please. Kamagala sa office. Kaya napansin yung picture, iba-iba. Ano pa nga si Superman eh. Malay mo, may kryptonite, may ma-recruit doon. Ang point ko, guys, ito ang sikreto. Multiplying your time through others. Kaya hanggang di ka kasali sa aim, hindi mo alam itong sikreto na mayayaman eh. Nagagawa ni Gokong Wei yung maman lalo. Kasi nga, meron siyang kapital. Tama? Ilang eroplano, ilang pasahero yung magbabayad doon. Henry C. ilan ang shoemart niya. Mayaman na siya, pang 10 SM pa lang, mayaman na siya. Kaya lang, ba't di siya tumitigil? Plano na ngayon, yung pinakamalaki, magbubukas siya sa China. So hindi siya tumitigil. So hanggang huminga siya, nakakarap talaga siya. Nagmumultiply talaga siya, hindi niya titigilan yan. Tama? Kaya, word of the day, keep sponsoring. Walang tigil pag-sponsor. Sa mga bago, para hindi kayo mahirapan mag-sponsor, i-master nyo yung emosyon ninyo. Kasi pagka padrama ka, laging hindi ka sumipot, ayoko na, ang hirap pala mag-invite, hello, dadalawa pa yung invite mo. Subukan mo 2,000. Sa mga walang skills, do it with numbers. Sa walang networking experience, do it by numbers. Damihan mo kausap mo, meron siya. Tama? Meron. Nag-iba ako, guys, nung kilala ko ang networking. Lagi na ako nakasmile. Lagi na akong, lahat ang tingin ko, opportunity na. Pero nung wala ako sa networking, ay grabe, nung pakialam kahit katabi kita sa bus. Kahit sumandal ka pa sa shoulder ko, tutulak pa kita. Pero ngayon, nang sa networking ako, sandal ka lang dyan, prospect ka eh. Pagalan mo pa, baby. Tama? May utang na loob na eh, pag nilawayan pa ako eh. Make sense? Dati talagang pagka nag-upo ka sa jeep, wala kang pakialam sa katabi mo. Pero ngayon, na-involve ako dito, ay grabe. Talaga nakasmile ako. Kahit natapakan ako. Dati pag kinapakan mo, galit ako eh. Ngayon hindi. Pati kabila binibigay ko pa, may igron din yan. Prospect eh. Make sense? Yes. Pag pila nakasimangot ka dahil mahaba. Guess what? Pag global ka, the more na mahaba, the merrier. Prospect na. Okay. Nag-iba. Sa church, gusto mo na kahit 3 beses mag-araw. Mas. Bakit? Prospect lahat yun. Peace be with you. Ako yung pinakamatagal dati eh. Next topic na yung pare. Nagkaganong pa ako eh. Wala, nag-iba talaga ako. Palagi na ako nakasmile. Pati nga expression ko, grabe na eh. Mabaya to, grabe. Grabe, tagal na sukli, grabe. Sukli.
Nagbago talaga ako, grabe. Kayo din ba na-feel nyo lahat yun? Kaya nakakainis pag sumipot, no? Kung sino ba yung mga kaibigan mo, wala na ang pera, ang dami pa, no? Ang daming dahilan, correct? Pero here's the key. If you keep sponsoring, if the guy said no, okay lang yan. Bababa rin yan, next time, tawagan mo ulit. Baka wrong timing ka lang noon, tumawag ka eh. Siyempre, kung nag-aaway mag-asawa, wrong timing ka talaga. Hello? Nagkagisan daw kayo ng plato ba yung narinig ko? Siyempre, wrong timing. Timingan mo, di ba? It's a good time, di ba? Make sense? Yeah. No, bababa rin yung cycle niyan. Maalala ka niya pag wala ng pera, tawagan mo ulit. Kaya napansin nyo, tinawagan kayo na-apply nyo, lahat kayo, right time? Actually, hindi. Naging persistent lang apply nyo. Tatiming ka sa tuktok, tatiming ka sa gitna, tatiming ka sa baba. Tawagan mo kayo tuloy-tuloy. Wala akong namatay sa pagiging makulit. May nabalitaan ba kayo? May nabalitaan ba kayo namatay? Ito, kulit kasi kaya top earner na ngayon, patay din. Di ba wala naman ganun? Di ba wala? Make sense? So, being makulit will never kill you. Ha? Remember the cycle. Invite mo siya dito, invite mo siya dito, invite mo siya dito, invite mo siya. Basta bumanat ka lang ng bumanat. Di ka naman naalis sa aim eh. Dito matira mayaman. Matikasan tayo. Okay, mag-quit. Yayaman din tayo. Makachamba rin kayo. Mali mo sa left mo si Francis Miguel, sa right mo dyan, aspirin. Tapos ka na. Flash out kita. Stroke leg ako. Kung following day, flash out ka na. Ako, ma-record mo, isipin mo isang jeep lang na linggo. Wala, bukas flash out ka na. Kahit pa ilang yung number mo doon. Busing pa. At magpapaalam ako sa'yo. Kasi may papain ako, strong leg mo. Never ako maging weak mo. Kaya kontrolin mo yung kabila. Huwag ako. Tama eh. Ilan lang ba yun? Walo lang eh. Flash out ka na eh. Yung kaya ko mag-sponsor. Make sense? Yes. Ngayon, iba na. Siyempre, sa aeroplano na ako nagre-recruit. Pero hindi tayo muna mag-take off. Kasi at least hindi siya makababa. Minsan bumababa pag bus lang. Spherical pa. Para! Diba? Ginausap ko stranger. Anyway. Dapat ganyan tayo kagigil pag makakita tayo ng prospect. Ikot-ikot mo na yung mata mo, tsitsempo ka. Tama? Alamin mo kung anong timing. Diba? Umpisa mo sa level, narinig mo na yung level. Doon ka muna para soft mo na yung opening mo. Ano yun? Coffee yun. Better than 3, 4, 5 in 1, 6 in 1, 10,000 in 1. Ano yun? Doon ka na mag-start. Tama ba? Lalo na nung Pasko, nung samantalaan mo yun, bago mag-New Year, that's the best part or day na mag-recruit bago mag-New Year. Para pagputok ng New Year's Eve, meron akong opportunity introduce sa'yo. Ganun lang. Ano ba yan? Usap na lang tayo pagputok na. Suspense, right? Ano ba ginagawa pag New Year? Ano ba ginagawa? Di ba lahat nag-wish? Diba, sana next year may magandang opportunity. Di ba correct? Make sense? Yes. Tapos i-text mo agad siya. Di ba kaya ang Pilipino, minsan nagsusuot pa ng polka dots, puno pa yung coins, they keep jumping like, hanggang na yun, ginagawa ko itong malay mo, mabago. Wala lang. Nagdagan ng 1 inch per year. Naging tradisyon na, correct? Napansin nyo rin, may mga prutas pa sa table. Pag New Year. Basta lahat bilog. Wag lang yung banana, di ba? Di ba? Minsan nagsasabit pa ng grapes yung iba. Ewan ko ba naglalagay pa ng grapes sa pinto? Grabe, pasas ka. Wala pa nangyari sa buhay niya eh. Ang dami opportunity pinapakuha ng mga tao. Puro excuses, drama, complaints. Anyway, in not doing numbers game, you master your emotion. I give you a magandang kwento. I heard this before 20 years ago. Tingnan nyo kung gaano kabilis mag-switch yung emotion nyo. Kaya kong baguhin in 5 seconds yan. Or less than 10. I can beat that. For example, sabihin na natin, anong pangalan mo? Pangatlo, pangalawa. Ayan, ikaw. Ayan, naka-eyeshare. Anong pangalan mo? Jill. May anak ka na ba? Gil, meron ka na anak? Ilang taon na? Hindi mo matandaan. 9. May reminder, may food daw sa entrance, ha? May bayad ba to? Okay. Wala nakalagay. So may bayad. Mamaya na kayo mag-break, nag-enjoy pa ako eh. 9 years old, marunong mag-bike? Hindi? Okay, good. What if, pagkatapos ng training na to, uwi ka, lalakad ka dyan, patawid ka na Ortigas. Sa sobrang kabaliwan mo, na-meet mo ako, di ba, narinig may speech ko, naglalakad ka parang nasa langit. Bigla may dumang na sports car, bang! 3 buhok na, sa pool ka na eh. Ganun kalapit, ang bilis, boom! Ano gagawin mo?
Pagalit, tama, minsan medyo, di ba? Kung may bato doon, ortigas to walang batong kalat. Tatapulin siya eh. Tatamaan siya, abutan siya eh. Tama ba? Hindi lang yan, baka may ganun ka. Tama? O yung iba baka, iba ang tingin. Very quoting kita, pag sa 7 heads kita, hindi kita supportahan. Pwede ganun, ganun din na yan. Now, 10 minutes later, tumawag yung anak mo. Tumawag, sabi niya, Dad, hindi, Papa muna, hindi ka pa mayaman eh. Papa. Joke lang, hindi na ginaanak ko. Papa, kaya ako tumawag, just want to let you know, nandito ako sa emergency room. Kanina kasi tinuturuan ako ng kaibigan ko mag-bike. Hindi ako marunong, nadapa ako. May sugat ako sa tuhod, the bleed cannot stop. Puti na lang itong mga sports car. Sinakay ako at naabutan namin, naampat yung dugo. Pero okay na ako dito ako sa emergency room. Meaning yung dumaan kanina, kaya pala nagmamadali, anak mo pala yung nakasahero. O ngayon, anong pakiramdam mo ngayon? Galit ka pa? Meaning, useless yung emotion mo, guys. Ano man reaction mo sa nangyari? Bale, wala pala. Wala ka palang pwedeng gawin. Tama? Kung anak mo nalaman mo, nandun, pasahero, hindi mo pa alam, baguhin mo. Eh kung mali pa tinamaan, best in driver, pasahero pa. O, kumusta emosyon nyo? Iba na? Nagbago na? Yes. Ganun kabilis? Ganun lang mabilis magbago ng emosyon natin. Alam mo anak mo yun, sabi mo, sige, lapit ka pa, kung okay lang yan, kahit tamaan ako. Tama? Pwede ba ulitin mo ulit, driver? Pwede sabihin mo, di ba? So, in short, in sponsoring, kailangan yung emosyon mo, master mo. Kailangan matibay ka inside out. Pag sinabi niya no, just be persistent. Tama? Make sense? Kaya useless yung, alam mo, yung madrama, yung galit. Hindi mo alam saan nagagaling eh. Ha? Kaya hindi natin kailangan ito dyan. Basta pag in-invite mo siya, pag di dumating, loss niya na yun. Bukas ulit. Tama? Lahat in-invite mo na 2014, ayaw pa rin. O, may 2015 naman eh. May 60 pa nga eh. Okay, next. Structuring. Bago ko magtapos, ladies and gentlemen, po ako sa inyo, pakinggan nyo itong last message ko because this is very important. Pag mali ang structuring, minsan nagkakamali-mali yung paglagay ng tao, minsan imbes na tatlo ang tatangga, naging isa lang. Sige, push. Next. Push pa. Okay. This is the perfect structure. Okay? Now, kung ako mag-invite, pipiliin ko yung ilalagay ko dun sa paanong 4, 5, 6, and 7. Hindi ako basta maglalagay ng mga butaw dyan. Sayang eh. Tama? Kung friend ko rin lang na hindi naman ganun kaseryoso, doon siya sa ilalim ng 4. Babato ko na lang doon. Tama ba? Para 4 kami tututok sa kanya. Correct? Now, kaya sinasabi ko to, I'd like to ask the permission of our top earner there, Miss Mylene. Okay lang ba? Sure? Huwag niyo na picturean, siyempre. Ha? Papakita ko yung account niya eh. Okay lang? Ha? Sige. Ayun ang kinita ng Mylene isang account. 50 million. Ayun. Kasi naalala mo nung we were in Europe, sabi mo, sir, pag nag-share kayo, pwede pa nag-close kayo, open up nyo yung mga 7 heads, ganyan. Kasi binabalikan kami ng mga tao, bakit daw din natin na-introduce yung 7, right? Kasi during your time, kung naalala mo, nung sinabi ni Jan na bukas magdala na kayo ng tao, masunurin ka lang, nagdala ka kagad eh. Hindi mo pa natatapos yung structure mo eh. Kaya malungkot pa yung kinita mo, dapat hindi ganyan yan eh. Hindi dapat 50 million lang yan eh. Pero ang gandang mali, no? No? Tama, pero mali eh, diba? Or kulang. Or mali lang structure. O magaling ka lang talaga sumunod. Nandun, basta nandun. Kasi hindi sinabi ni Jan na bukas maghapot na kayo, naghapot ka na agad eh. And guess what? Next page. Ayun ang in-invite niya, oh, si Carlo Benaventura sa kanan, si Roy Saldua sa kaliwa. So, na-strap agad yung 7 heads niya. So, first head, second, third, wala na. Hindi nalagyan ng 7. So, ibig sabihin, yung structure niya, ilalim pa siya ngayon ng mga downlines niya. Hindi dikit-dikit. Guess niya? May nakasingit dalawa. And guess what? Yung isa nasa Hall of Favor na, yung isa number 1 pa natin. Ang galing, no? Diba yung mga structure na kung nagkamali ka ng placement, hindi na perfect yung pito, dapat times 3 ka agad ang kinita. Dapat more or less mga 150 million si Mylene.
Pwede pa rin naman yung 50, of course. Ganitong klase ekonomiya, kumikita ka ng ganyan. Magkano weekly mo nun? Nakita ko yung cashman mo, 100 plus no? Di ba? Yan yung mga taong, alam mo yun, hindi pa nagsha-shower. Babagsak pa lang yung shower sa umaga. Flush out na siya. Yung toothpaste, ilalagay pa lang natin yung nutraceuticals sa toothbrush. Gaganon pa lang, oh no, flush out na. Tama na tayo. Huwag na tayo magsipilyo. Uwi na, ulot na. Gusto niyo ba yung ganon? Pero tignan nyo, kahit kumikita ng malaki yung top earn, nandiyan pa rin they're here to learn. Andito sila parang mag-learn. Di ba nakakaingit yung ganyan? Hindi pa sumasayad yung kape sa lips niya. Flush out na naman sila eh. Tama ba? Huwag ka na magkape. Encash na lang. Bago na siya, hindi na siya global ambassador. Ang posisyon niya ngayon. Withdrawal custodian. Yan na yung work niya. Ha? Withdraw. Ha? Oh, view. Oh, withdraw. Ayaw mo doon? 3 taon tayong gano'n. Magtatanim tayong gano'n. 3 taon sila nagtanim. Nagtanim tayo 3 taon. Kaya umaano yun, huwag kayong maingit. Kasi marami silang sakripisyo. Marami silang ginibap dati. Kaya nasusuklian sila ng marami ngayon. Ha? Okay ba yun? Na-excite na ako sa inyo eh. For the next 3 years, malamang eh, nandito na yung next na katulad ni Miley Nevdano. Nandito na. Hindi lang yun. Eh, may chance pa kayo mag-7 accounts. Na dikit-dikit. Kaya ako kasi singit nyo na dyan yung nanay nyo, tatay nyo. Pareho din, ilalagay, pabayaran din namin siya eh. Tama? Make sense? Iligay mo yung parents mo para hindi siya humingi. At saka, para mapabilis yung network nyo sa family nyo, pag kumita kayo ng maganda, punuin nyo yung bahay nyo, yung ref, cabinet. Yung pagbukas na uhulog pa lahat. Pagbukas ng ref, hindi pa isara-sara doon sa aming laman. Kasi pag busog yung pamilya, maraming chismis mangyayari. Sabi ko, isa lang, si Francis may nangyayari sa ginagawa niya sa inyo. Biro mo, nag-shopping, nag-grocery, pang 2 years supply. Okay, isipin mo, hindi mag-positive lahat yan. Tama ba? Minsan din yung nakikita yun eh. Ha? Maging positive lahat yun. Kasi ano ka na ngayon eh, in command ka na eh. Tama? Pag di kayo seryoso sa gutom abuti, di ba? Pwede ka magaganon dun. Tama ba? Busugin niyo yung mga mahal niyo sa buhay, ha? Next. Okay, this is my last sharing to you guys. Basahin natin sabay-sabay. Change does not necessarily assure progress, but progress implacably requires change. Implacably means, wait, may dictionary ako dito. May apps ako nabili kanina. $199. Implacably means opposed to someone or something in a very angry or determined way that cannot be changed. Ibig sabihin, dapat lang na magkaroon ng change if you want progress. Ladies and gentlemen, yun po yung training ko ngayon. Magandang umaga, bayan.